Yung napanood nating pelikula ay isang pelikula kung saan tayo ay nakakaugnay. Dahil nakita natin dito yung iba't ibang eksena sa personal din nating mga kalagayan sa buhay. Meron tayong problema sa pamilya, nandyan din yung problema natin sa kalusugan. At marahil, yung isang malaking problema na yung iba nga ay ayaw pag-usapan, yung problema ba patungkol sa hanggang kailan na lang ako dito sa lupa? Kailan ba ako kukunin? Yung problema ng kamatayan. Kadalasan, itong mga problemang ito ay nagbibigay sa atin ng takot. Pero tandaan ninyo, ang mga problema at mga kabigatan na ating tinatamasa ay hindi dapat nating dalihing mag-isa. Ito ay isang bagay na gusto tayong tulungan ng Panginoon habang ating binubuhat. Ang sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at ilagak ninyo ang mga kabigatan ninyo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapayapaan. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan sapagkat ang Panginoong Diyos, ang kanyang naisin ay damayan tayo, tuwangan tayo, tulungan tayo sa pagdadala ng mga kabigatan natin dito sa lupa. Pag tinignan din natin ang kalagayan ng buhay ng tao, hindi lang naman pang pisikal o pang lupa ang ating mga dinadalang mga problema. Meron din yung problema ng pang-espiritual. Yung bang pagka ikaw ay kinuha na ng Panginoon, saan ba patutungo ang iyong kaluluwa? Sa banal na kasulatan ay isinaad ng Panginoong Diyos na siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. Ang ninanais ng Panginoon ay hindi lang natin kilala siya, na hindi lamang siya isang kaalaman para sa atin. Gusto niya magkaroon tayo ng isang relasyon sa Kanya bilang Diyos sa tagapagligtas ng ating mga buhay. At kapag ating kinilala ang Panginoon sa ating buhay, ang sabi ay bibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng katiwasayan ng kalagayang pangbuhay. Sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang bigyan ko kayo ng buhay. Bigyan kayo maging ng kasaganahan ito. Yun ay mga pangako ng Panginoong Diyos para sa atin. Upang sa ating pagbaybay sa buhay dito sa lupa, may mga hamon man. Ngunit makikita natin, unti-unting naiaayos, naitutuwid, na ilalagal sa lugar ang ating mga kalagayan, hindi dahil sa ating sarili, dahil hindi nga natin kaya, kundi sa tulong lamang niya. At kung ang iyong buhay ay nalalagay ngayon sa isang peligroso, o siguro ay maraming palaisipan sa iyong kalagayan ngayon, ang pinakamainam na gawin mo ay buksan mo ang iyong puso sa Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, nariyan siya sa pintuan ng iyong puso't kumakatok. Huwag mong panatilihing sarado ang pintuan ng iyong puso. Buksan mo. Bigyan mo ng puwang ang Diyos sa iyong buhay. Hayaan mong siya ang mamuno at gumabay sa iyo. Huwag mong hayaang mabigatan kang mag-isa. Hayaan mong tulungan ka niya. Kung ninanais mo na maging kabahagi ng iyong buhay si Kristo, ikaw ay gusto kong pangunahan sa pamamagitan ng isang panalangin ng pagtanggap at pagkilala sa Kanya. At ito isang bagay na gusto kong gawin mong personal. Hindi lang nasusundan mo ang aking mga salita, kundi gusto ko habang iyong ipinapanalangin ito, ay kinakausap mo siya at hinihilingan mo na ang Panginoong Kristo ay maging bahagi ng iyong buhay at ikaw rin ay maging bahagi ng kanyang pamilya. Kung ito ang iyong naisin, sabayan mo ako sa isang panalangin. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, kinikilala po namin na bilang tao, kami, Panginoong Diyos, ay may mga kasalanan. May mga nagawa kami na labag sa inyong kalooban. Nasaktan namin ang aming kapwa. Nagawa namin ang mga bagay na hindi ninyo nagustuhan. Panginoon, sa lahat ng ito, alam namin, kaparusahan dapat ang amin pong inaani. Ngunit salamat, Panginoong Diyos, sapagkat mapagmahal kayo at nahabag kayo sa amin, na kami ay binigyan ninyo ng pangalawang pagkakataon, na sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, kami ngayon ay pwedeng magkaroon ng paglilinis sa aming mga kasalanan. Kung kami isasampalataya sa kanyang pagparito sa lupa, sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, sa paglilinis ng kanyang banal na dugo sa aming mga buhay, kami, Panginoong Diyos, ayon na rin sa inyong mga salita, kapag nagsisi, kayo'y tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming kasalanan. Panginoon, amin din pong ninanais na magkaroon kami ng katiyakan ng kaligtasan. Ayon na rin sa inyong mga salita, ang sino mang sa inyo'y sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Tinatanggap ka po namin, Panginoong Diyos, sa aming puso bilang Panginoon. Kayo ang masusunod. Kayo, Panginoong Diyos, ang mangunguna sa aming buhay. Kayo po ang aming tagapagligtas na inaangkin, na alam namin sa pamamagitan ninyo, kami magkakaroon ng ugnayan sa Ama, sapagkat ito ang kanyang pangako at ito ang kapamaraan ng inilatag ninyo upang kami maging kaugnay sa inyo. Sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos, kilalanin nga po ninyo ang panalangin aming idinadalangin ng pagsusuko ng sarili, pagkilala sa inyo, at ang pagtanggap sa inyo sa aming mga buhay. Ito po ang aming ipinagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.